Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga, ako po si Pastor Daryl Mahinay ng CRC Queens Row, Bacoor, Daughter Church. Samahan niyo po akong magnilay dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang atin pong pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Tunay nga na ikaw at ang salita mo ang aming kalakasan. Humihingi kami ng iyong gabay at patnubay sa pagnilay namin ng iyong salita. Kami po'y patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan at gawing karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapala at biyaya. Ikaw po ang siyang maging tagapagsalita at mensahero namin ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapakumbaba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo po ay babasa sa Aklat ng Bilang, Kabanata 5, Talata 23 hanggang 21. Ang title po nito ay Conclusion to the Law of Jealousy. Ito po ang nasasabi, at isusulat ng pari ang sumpang ito sa isang sulatan at uhugasan niya ito sa mangkok na may mapait na tubig. Kapag napainom na sa babae ang mapait na tubig na nagdadala ng sumpa, at kung may kasalanan siya, magiging dahilan ito ng matinding paghihirap niya kung talagang nagkasala siya. Pagkatapos, kukunin ng pari sa kamay ng babae ang handog ng paghihinala na inihandog ng asawa niya dahil sa paghihinala nito, at itataas ito ng pari sa aking presensya at dadalhin sa altar. Kukuha ang pari ng isang dakot ng handog na ito upang malaman kung nagkasala nga ang babae o hindi, at susunogin ito sa altar. Pagkatapos, ipapainom niya sa babae ang tubig. Kung totoong dinungisan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, magpaparusa sa kanya ng matindi ang tubig na kanyang ininom na nagdadala ng sumpa. Hindi na siya magkakaanak at magiging halimbawa sa mga tao ang sumpa ng Diyos sa kanya. Pero kung hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, hindi siya masasaktan at magkakaanak siya. Ito ang kautusan tungkol sa lalaki na naghihinala sa kanyang asawa. Kung nadungisan ng babae ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang asawa, o naghinala ang lalaki sa kanyang asawa na nanlalaki ito, kailangan patunayan ng pari ang asawa niya sa aking presensya at ipagawa ang kautosang ito sa kanya. Walang pananagutan ng lalaki, pero may pananagutan ang babae kung nagkasala siya at magdurusa siya sa kanyang kasalanan. Dito po inilahad ang proseso ng law of jealousy, kung saan ang isang babaeng napaghinalaan ng pangangalo niya ay dumadaan sa ritual na sinasagawa ng mga pari. At ang ritual na ito ang siyang magsasabi kung ang babae ay nagkasala o hindi. At kung siya man ay nagkasala, siya ay mamumuhay sa ilalim ng sumpa at ikakatwa ng lipunan. Pandidirihan na para bang may isang sakit na nakakahawa. Sa panahon po natin ngayon, marami pa rin ang nagkakasala ng pangangalo niya. Sila rin ay halos pandirihan ng lipunan at hindi ligtas sa mata ng mga taong mapaghusga. Ngunit mapalad po tayo dahil sa panahon ng ating Panginoong Hesus, winakasan na ang batas na nagdidiin sa kasalanan ng mga tao, na kung tayo lamang ay mamumuhay sa biyaya niya, tayo ay kanyang tatanggapin at patatawarin gaano man kabigat o gaano man kalaki ang ating mga kasalanan. Kaya nga ang sabi niya sa Romans 8:1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. At dahil we are no longer under the law, but under God's grace. Same grace that gives us a new life which is not condemned by God. And through God's grace, tayo ay may kapatawaran, and this will transform our thinking, which will result in the renewal of our mind and heart. Atin pong pakakaisipin na sa biyaya ng Diyos, tayo ay makasusumpong ng buhay na nais ng Diyos na maranasan natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagtanggap sa amin, bagamat hindi kami karapat-dapat,
Diyos, ninais mo na kami ay bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Tunay nga na sa piling mo may pag-asa, pagbabago, may kalayaan, walang batas na maghuhusga at magdidiin na kami makasalanan dahil ang ibinibigay mo'y walang hanggang kapatawaran at pagtanggap. Panginoon, napakadakila ng pag-ibig mo. Salamat at patuloy mo kaming turuan at gabayan na lumakad ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So patuloy nyo pong tunghayan ang programang Tinapay Mula sa Langit. Araw-araw po tuwing alas 5:30 ng umaga. Malaya po kayong i-share ang video na to upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Minsan pa po kami ay bumabati ng isang magandang umaga. God bless everyone.